Hello. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another chismis content. Sino na ang nakapanood kay Albert Siangasa na mga live video niya na 25-minute video? Ano bang reaction niya doon? Ang tagal-tagal niyang nag-live, tapos konti lang pala yung sources niya. Kasi hindi niya magawang baggitin yung mga sinabi niya. Bakit di niya masabi lahat yung mga nalalaman niya? Takot kasi siya makulong, mga ka-plastic. Mahal kasi ang cyber libel, mga ka-plastic. Nagre-range po yan sa 50,000 to 100,000 pesos. Hindi naman siya nagko-content creator. Although na gumagawa siya ng video, pero hindi naman niya pinagkakaperahan yung ano niya. Yung video na ginawa niya kagabi. Kasi hindi naman naka-professional mode yung kanyang Facebook account. So meaning wala siyang pakialam sa monetization ng Facebook. Ang pangit lang dito, 25-minute video lang. Buti na lang mayroong isang vlogger na nagtiyaga na i-highlights yung mga sinabi ni Albert Gasa. Kaya panoorin na lang natin. Nakakatawa rin kasi yung mga sinabi niya. Para kasi siyang may sakit na ewan kung mag-reaction video siya. Parang parang movie, bidang-bida siya. Yung lyrics ni Flick Jill. Eto pa lang si lalaki. Yung ubos pala yung pera ni babae. Sabi nila, pagtulong nagkasusan mo talaga. Kahit na lang daw si babae. Tanong, bakit pa talaga biglang naghiwalay kung okay naman lahat? At ang chiko pa nga sa akin, ito atin-atin na lang ha. Huwag niyo lang sana. Sige, hindi naman makakarinig. Wala makakarinig kasi 150,000 views na po yung nakakarinig. Tayo lang naman. 150,000 views, live video views lang naman po ang nakakalam. Kaya wala po makakalat. Walang kakalat. Albert, walang kakalat. 150,000 lang naman tayo. Kaya wala masyadong makakaalam. Wala. Huwag ka mag-alala. Hindi kakalat yan. Itong chismis na sasabihin ko next, ikip mo na lang sa sarili mo. Baka makakarinig ng iba dyan. Kaya nga yan. 150. Kung magkaroon daw sakali na magkaroon ng third party ang relasyon to. Hindi daw babae yung magiging third party. Daw ha? Ano ba? Anong magiging third party daw kung sakali? Ano yan? Ano ang third party? Christmas party? Ay, lalaki din. Ha? Ito lalaki? Lalaki? Nagpunta na nga sila ng hulog. Bakit ka mo? Hindi nga tayo nila gusto magpakasal. Suppose, dami na magpera si babae, why not? Punta rin Japan, tingin-tingin, saan pwede ikasal. Anong chismis yun? Anong problema dun? Kung gusto naman ng babae sa Europe magpakasal, walang problema dun, di ba? Kung ayaw naman ng babae, wala rin problema. Di set na lang sa Pilipinas para mas tipid. Diba? Hindi ko alam kung anong chinichismis na ito. Ang pinopoint of view lang naman ng tao. Kaya sa 166,000 live video views mo, ang inaantay lang nila yung dahilan kung bakit po naghiwalay yung dalawa. Pero hindi niya masabi-sabi. Hindi totoo yung kakasal sa Pilipinas na bigla lockdown. Wala pang nakaayos na kasal. Nag-check pa lang sila ng places. Ito yung mga bida-bida. Check lang. Pagkasunduan niya na bago ang kasal. Bakit? Ito, napansin ko lang din sa pananalita ni Tito Boy, no? Pansin ko lang.
Ba't napansin mo? Ano napansin mo? Parang hindi maka-all-in si Tito Boy. Anong all-in yun? Oo, parang hindi maka-all-in. Parang hindi masabi lahat natin. Pero nung ina-analyze ko, pinanood ko ng 7 beses yung sinabi. Teka, paano yung bilang ng 7 beses mo? 7 beses. 7 beses. 6 yan eh. 6. Ayusin mo si Yan Gasa na fake news ka tuloy. Baka ma-fake news ka niyan. Nag-iimbento ka na naman ng kwento eh. Baka matulog ka kay Boss Toyo niyan. Utang na loob. Ayusin mo yung pagko-content mo. 7 beses pero 6 po yan. 6. Lalakas naman yung boses ko ha. Ito na kasi isusukan eh. O sige. Bakit ang hina ng boses ko? Pinanood ko kasi ng 7 beses. O ano nga? Yung video ni Tito Boy and upon analyzing sa 7 times na yun and upon hearing a lot of intel, chika, and chismis from a lot of actresses, actors, and celebrities in the Philippines. Ang dami mong dinamay pero di mo naman mabanggit talaga yung dahilan. Dami mong alam. Yan ang pangit dito sa isang content creator na to. Sabihin mo na dapat ang dapat sabihin. Ang dami mong pasikot-sikot. Sa dami ng artista na binanggit mo na hindi mo mapangalanan kasi nga takot ka. Kahit si Boy Abunda ay yung magsabi. Alam mo to mga ka-plastic, isisingit ko lang pala. Kapag merong kang tropa, di ba? Ikaw ay umaangat sa buhay, may mga ginagagawa kang sa buhay, and then suportado ka nila, and then bigla kang bumagsak sa pagkakataong yun, mga ka-plastic. So, hindi magawang i-criticize ka ng kaibigan mo, gawa ng ayaw nga niya masira yung relationship nyo, o yung pagiging chismosa niya bilang kaibigan mo. So, kukuha siya ng isang tao na pwede magsabi ng mga kababuyan mo, katarantaduan mo, at hindi mo ka-close yun. Ito yun, si Sian Gasa ang halimbawa. Kaya hindi magawang magsalita ni Boy Abunda sa espekulasyon daw sa paghiwalay ng dalawa. Dahil siyempre masisira ang relationship nila ni Bea Alonzo. Ayaw nilang umabot sa point na magkakatampuan dahil lang sa chismis. Kaya kukuha sila ng isang tao na pwede magsabi pero hindi masabi-sabi ni Sian Gasa kasi nga madedemanda siya. Ganon siya. Kaya kung meron kang tropa na close mo at biglang bumagsak yung linya ng buhay mo at hindi nila masabi ang criticism nila about sa'yo, ang gagamitin nilang pang-criticize sa'yo ay yung kaibigan ng kaibigan mo na hindi mo ka-close. Na siya ang magsasabi ng kasiraan mo at ipagkakalat niya yan sa mga kalapit niyang kaibigan, kapitbahay, kabarangay, kalapit trabaho at kung saan-saan pa para masira ka lang. Ganyan kasi ang sistema ng buhay natin, mga ka-plastic. Kaya si Sian Gasa nag-i-exist sa social media, ginagamit siya ng mga malalaking tao sa mainstream. Yun. Nagets nyo ba ibig kong sabihin? O, panoorin pa natin to. Ito yung naging conclusion ko. Based pa lang sa pangalan ng Tito Boy, may problema talaga sa prenup. Ano nga ang problema? Hindi lang yung marekta eh. Sabihin, okay naman yung nung una, okay naman yung prenup eh. Si lalaki pa nga daw ang pumunta. Sorry, ulit ng isang beses. Si lalaki pa nga daw ang nag-upload sa nanay ni babae na willing daw siyang pumirma ng prenuptial agreement. So anong gusto mong i-point out, Tito Boy? Anong gusto mong i-point out, Bea Bunda?
biglang nagbago yung isip ng hangin. Na biglang nung magpipirmahan na ng prenup, ayaw nang pumirma ni lalaki. At bakit? Siguro, nangihinayang siya sa pera ni Bea. O na nga nagsabi, di ba? Bilyonaryo si Bea Alonzo. At di mo alam. Kala ko ba alam mo lahat? What if yung pag-approach ni lalaki sa nanay na babae na willing daw siya noon pa na pumirma ng prenup ay play lang pala? What if bilang isang marites, what if ito pala isang parte ng malaking master plan? What kind of master plan? Tell me. Daming pera ni babae, Brad. Oh, ano naman? Kulang-kulang isang video. Paano pa yung mga hindi nakapangalan sa kanya? Napailalim na hindi binabayad ang tax. Naku po. Kaya ka nadedemanda eh. Kasi babae, bilyonarya niya. Ibig kayo na ari-arian mo. Kulang-kulang isang video. Ano pa yung mga undeclared na iniiwasan mo ng taxation? Eh, patay tayo dyan. Ay, may nagkakabukingan na. Na tax evasion pala si Bea Alonzo. Hoy, Bea Alonzo, tingin naman pera. May mga ari-arian ka palang di nakapangalan sa'yo. Kasi uso naman yan sa mga negosyante, sa mga artista, sa lahat. Kapag alam nila malaki ang bayad sa tax, since lumalaki ang mga assets mo, lumalaki din yung pagbayad mo ng tax. Yung value nun. Kaya, ang tendency, ang gagawin nila para lumit ito, iibay nila yung brand name nun. Or else, sa ibang tao niya ipapangalan yung assets niya para lumiit lang yung tax. Totoo naman yan eh. Exist naman yan sa mundo sa Pilipinas eh. Hindi naman kasi bawal yun. As long as na meron talagang owner. Kaya nga, mga ka-plastic, siguro hanggang dito na lang po yung ko sa video ni Sian Gasan. Wala na siyang pasikot-sikot na lang kasi yung mga sinasabi niya eh. Bandang uli, hindi na naman niya masabi kung anong dahilan sa prenup na yan. Hanggang ito na lang, abangan na lang natin yung sasabihin nila Dominic tsaka ni Bea sa darating na Sabado or Biyernes, Sabado or Linggo. Doon natin malalaman ang katotohanan kung talagang yun ang dahilan. Dahil ba sa pera? Oo, di ba? Hindi natin alam. Hanggang dito na lang. At ito na naman, may special guest na naman tayo, mga ka-plastic. Lagi natin kasama to eh. Itong pusang ito. Napakabait yan. Mas mabait pa sa tao yan. Kaya kung mag-aalaga kayo ng pusa, kung gusto mo ng loyal pala, mga ka-plastic, sa pusa na lang. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sul. Lagi din sasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing up. Bye-bye ka na. Bye-bye. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.